Sa alas 4 ng umaga, And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan mong pong panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino, magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay 12 ng Setyembre, Biyernes. Well, ba ngayon? Hindi, Lunes pa nga 15. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM inilabas na ang executive order na lilikha sa Independent Commission for Infrastructure. Binuong komisyon, suportado naman ng liderato ng Kamara. 4 na kontraktor, 20 opisyal ng DPWH kinasuhan sa ombudsman. Pagsusuot ng uniform ng mga empleyado ng DPWH sinuspindi sa gitna ng mainit na issue ng flood control project scandal. 227 million pesos na laga ng marijuana na kumpiska ng Bureau of Customs sa baggage ng 2 pasahero sa NAIA. Camarines Sur dineklara ng DA na bird flu free. LPA naman sa Southern Mindanao, maliit ang tsansa na maging bagyo. Easterlies, magpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, walang magiging epekto sa bansa ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit ang tsansa nito na maging bagyo. Ulitong namataan ng Pag-asa sa layong 980 kilometers, 780 kilometros silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ang easterlies ang magpapaulan sa Luzon at Visayas. Ang trough ng LPA ang magpapaulan naman sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Asahan naman ang maulap na papawirin na may mga pulupulong pagulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Epekto naman ito ng easterlies. Samantala, localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Aabot ng 227 million pesos na halaga ng high-grade marijuana ang naharang ng Bureau of Customs na iya mula sa 2 Pilipinong pasahero galing ng Bangkok, Thailand. Sa ulat ng BOC, katumbas ng mahigit 150 grams ng marijuana ang nadiskubre mula sa 6 na check-in baggage ng 2 suspect matapos mailalim sa X-ray screening at 100% physical inspection. Nang makumpirma ng PIDEA K9 units ang laman, agad na inaresto ang mga suspect na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang mga suspect at nakumpiskang kontrabando para sa investigasyon. Agad naman pinupurihan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga tauhan ng kawanihan, diyan din ang mga taga-PIDEA. Opisyal nang idineklara ni Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. na libre na sa avian influenza ang Camarines Sur 5 buwan matapos na makapagtala ang lalawigan ng kaso ng highly pathogenic H5N9 bird flu virus. Ang deklarasyon ay inisyo sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 27 nilagdaan itong Miyerkules matapos ang komprehensibong pagkontrol sa sakit at surveillance campaign. Ang huling natukoy na kaso ay natala noong pang April 2025 sa likod bahay ng isang nag-aalaga ng pato sa bayan ng Kamalig. Bilang tugon, agad na nagpatupad naman ng hakbang ang pamahalaang panlalawigan, gayon din ang lokal na pamahalaan
sa pakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture Regional Field Office at Bureau of Animal Industry upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa ilalim ng Avian Influenza Protection Program. Kabilang dito ang pagsisiyasat sa sakit, agaran depopulation ng mga apektadong poultry at paglilinis, gayon din ang disinfection. Gayon din pinigil ang pagalaw at aktibong surveillance ang ipinatupad upang matiyak na walang makalalabas na mga apektadong manok. Kasunod dito ng monitoring sa loob ng 1 kilometro hanggang 7 kilometrong zones na nakapalibot sa lugar na may inspeksyon at walang naitanang positibong kaso ng HA virus. Bago nagkaroon ng insidente ng H5N9, nakapagtala ang Camarines Sur ng kaso ng H5N1 noong namang 2022. Magandang umaga, Pilipinas! Numerong 911 na lamang ang tatawagan tuwing may emergency saan man panig ng bansa. Sa ilalim ito ng inilunsad na Unified 911 Emergency Hotline ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ibig sabihin, lahat ng tawag para sa mga pulis, sunog, medikal o sakuna ay idadaan na lamang sa isang network na konektado sa PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at mga lokal na pamahalaan. Layo ng hakbang na mas mapabilis, mas maging maayos at mas pinag-isa ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno upang makaresponde sa mga emergency situation saan mang panig ng kapuluan. Pero pakiusap po natin huwag ho ninyong gagamitin sa kalokohan sa mga prangkol ang 911. Nakatanggap naman ng 58,000 na tawag ang Unified 911 Emergency Hotline sa unang araw pa lamang ng operasyon nito. Yan man sinabi ni Interior and Local Government Secretary Jun Vic Remulla, 60% ng mga tawag na ito ay puro prank calls. Bonsod nito, binala ni Remulla ang publiko na ang paulit-ulit na bogus caller ay isa sa ilalim sa least priority at hindi na muling makakahingi ng emergency help. Kumbaga sa the boy who cried wolf ang mangyayari ho sa inyo. Samantala, 1.4 billion pesos naman ang inila ng gobyerno para sa unang yugto ng proyekto. May kasamang dagdag ng mga sasakyan, drones at push-to-talk radio para naman sa mga responder. Libre ang sakay sa MRT3 ng lahat ng mga miyembro at mga volunteer ng organizing committee ng FIVB Volleyball Men's World Championship mula ngayong araw, September 12 hanggang September 29 o 28. Sa abiso ng Department of Transportation, bahagi ito ng suporta ng ahensya sa Philippine National Volleyball Federation at sa pag-host ng Pilipinas sa World Championships ngayong taon. Buong oras ng operasyon, libre ang sakay ng mga ito sa tren at kailangan lamang magpakita ng FIVB Accreditation Pass ang mga miyembro ng organizing committee para ma-avail ang libreng sakay. Magandang umaga, Pilipinas! O marangkada na ang libreng plaka on wheels ng Land Transportation Office na pinangungunahan ng San Mateo Extension Office. Lain nitong umikot sa mga barangay na sakop ng munisipalidad para ipamahagi ang mga plakang available na sa ahensya. Pinamunuan ni LTO San Mateo Extension Office Chief Edgar Cabasi Jr. ang testera ng programa na target na mapabilis at mapadali ang distribusyon ng mga plaka ng mga sasakyan. Umabot naman sa 111 na plakang na ipamahagi sa loob lamang na isang oras na test run ng nasabing programa. Itong dapat. Hindi yung papupuntahin mo pa sa regional office, lalong-lalo na dyan sa mga probinsya. Huwag nyo nang pahirapan yung mga motorista na gusto nang kunin yung kanilang mga plaka o gusto nang magpalit ng bagong plaka. Diba? Kung ready na, iikot nyo sa mga barangay. Alam nyo naman kung saan kanino nakadesignate yung mga plakang yan. Huwag nyo na silang pahirapan pa. Magandang umaga, Pilipinas! Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-100 at 8 kaarawan ng yumaong Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa Ilocos Norte. Bilang bahagi ng pagdiriwang, dumalo sa misa ang Pangulong BBM at ang First Family kasama ang iba pa nilang kaanak. Nagbagay din ng mensahe ang Pangulong BBM kung saan ibinahagi nito ang mga aral at legasiya ng namayapang ama pagdating sa pagsisilbi sa bayan at sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong BBM, isang mabuting mamamayan ay handang isakripisyo ang lahat maging ang sariling buhay para sa bansa.
Kaugnay ito, binigyan din ng Pangulong BBM ang kahalagahan ng pagpanig sa interes ng bayan at ng mga Pilipino para makapagbigay ng mahusay na serbisyo sa taong bayan. We must be motivated by a true commitment to service, and it must be driven by a true love of every single Filipino and a love for the Republic of the Philippines. These are the many, many lessons that we must maintain always our dignity, and we must always respect the dignity of every Filipino. And not only respect the dignity of every Filipino, but we must fight for the dignity of every Filipino. We will not allow for any great power, any person, to humiliate or to put down any Filipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 4 mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At handa ka na ba? Aces Milyones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000, 600,000 pesos or 1 million pesos plus free concert pa. September 20 yan sa Sabado, susunod na Sabado pa, 2 p.m. With live performances ng 1621, John Rex, Ciara at ni Laika Geranod. Meron pa premyo sa mga masiswerteng manunood. Nanood ka na, nakapag-concert ka pa, may gift pa. Kaya tara na sa Aliw Theater September 20, alas 2 ng hapon, Aces Milyones Grand Draw na. Nagtipon sa Maynila ang mga gaming regulator mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific. Sa kauna-unahang Asia Pacific Regulators Forum upang talakayin ang mabilis na paglago ng digital gaming. Sa kanyang keynote address, sinabi ni PAGCOR President at CEO Wilma Esma na bagamat magkakaibang laki at antas ng pag-unlad ng gaming jurisdiction sa rehiyon, magkakatulad ang hinaharap ng mga hamon gaya ng cross-border transaction, mabilis na digitalization at balansing pagtutok sa kita ng ekonomiya at pananagutan sa lipunan. Yan man sinabi ng opisyal na sinusubok ng digitalization, remote gaming at mga bagong platform ang mga nakasayanayang sistema ng regulasyon. Ipinunto ni Isma na nagpatupad na rin ang PAGCOR ng mga reproma gaya ng mas mahigpit na advertising rules, mas matibay na financial safeguard at pinalawak na responsible gaming programs. Pero anya, ang mas malaking hamon ay kung paano sasabay sa mabilis na paglawig ng online at remote gaming. Umasa naman sa ISMA na magiging taunang plataforma para sa tuloy-tuloy na dialogo ang Regulators Forum na magkakaroon ng mas malaking edisyon sa 2026. Ang pagtitipon ay ginorganisa ng PAGCOR at Inside Asian Gaming o AIG. Ginanap ito sa Newport World Resorts. Dinaluhan ng mga regulators, mga operator at iba pang stakeholders mula sa iba't ibang bansa para pag-usapan ang player protection, financial integrity at kinabukasan ng gaming regulation. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinatutupad na ng Department of Education ang Expanded Career Progression o ECP system para sa mga guro. Kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month ngayong Setyembre at aninsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., palalakasin ito ang kanilang profesyon. Sa ilalim ng bagong sistema, bibigyan ng mga teacher ng mas malinaw, patas at mga oportunidad na nakabatay sa kanilang competency bilang mga guro. Nakamaloob sa DepEd Order No. 24 Series of 2025 ang karagdagang posisyon para sa pagtuturo mula Teacher 4 hanggang Teacher 7 at Master Teacher 5. Alok din ito ang dalawang career tracks gaya ng classroom teaching at school administration. Itinakda rin ng sistema ang proseso at klasifikasyon para sa promotion ng mga guro at oras na makamit nila ito ay hindi na kailangan pang maghintay na may bakante sa target nilang posisyon. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, handog ng pamahalaan ang bagong sistema para suklian ang sipag at sakripisyo ng ating mga guro sa pamamagitan ng mas malinaw na landas para sa kanilang karir sa pagtuturo.
Hindi sakop ng zero balance billing ang mga motoristang masasangkot sa road accident dahil sa paglabag sa batas trapiko. Ayon sa Department of Health Secretary na si Ted Herbosa, higit sa 13,000 na mga Pilipinong namamatay sa mga aksidente sa daan noon lamang 2023. Katumbas ito ng 35 kataong nasasawi araw-araw. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng DOH na alisin o sa mga maaaring maging benepisyaryo ng zero balance billing ang sino mang masasangkot sa mga road accident dahil sa walang suot na helmet o kaya hindi gumagamit ng seatbelt o kaya nasa ilalim ng impluensya ng alak. Magbibigay din Herbosa, ang zero balance billing ay nararapat lamang para sa mga pasyenteng walang nilalabag na anumang batas. Bagong libro ni Ate B, ilulunsad ngayong araw sa SMX Convention Center. Ano kayang nilalaman ng librong yan ni Vilma Santos? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Naku, ang bongga naman, Kuya Angel. Dahil maglo-launch ng panibagong libro ang nag-iisang Star for All season na si Vilma Santos ng kanyang icon book. Well, magaganap ito mamayang alas 11 ng umaga sa SMX Convention Center sa may MOA Complex na kung saan ay dadalo ang marami niyang mga kaibigan, fans, kakilala upang suportahan ang nag-iisang Star for All season. Pero for sure, maraming mga katanungan yan dyan. Dahil alam naman natin na napakainit ngayon ng issue ng graft and corruption sa politika at nasa politika si Ate B. Abangan natin kung magsasalita ba si Ate B sa naturang issue. Yan ang ating DZRH Showbizatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Samantala, 4 na tsoper ng pampublikong sasakyan sa Baguio City nagpositibo sa paggamit ng illegal drugs. Susme. Yan ang problema pagka nagmamaneho, pagkatapos chongki pa. Nakachongki. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat, Romy. Nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ang 4 na driver ng pampublikong sasakyan sa Baguio City sa isinagawang random drug test kahapon. Ayon kay PIDEA Cordillera Real Director Derek Arnold Carion, resulta ito sa inilunsad nilang kahapon na Oplan Harabas sa lungsod. Nakatuwang ang mga personal ng Department of Transportation sa Cordillera. Lalo nitong matiyak na ligtas sa lahat ng mga mananakay sa kamay ng mga tsuper ng mga pampublikong sakyan at nasa maayos silang kondisyon. Abot sa 311 driver ng bus, taxi at jeep na bumabiyahe sa lungsod ang isinailalim sa random drug test ng mga chemist ng PIDEA. Sinuri naman ng mga personnel ng Land Transportation Office ang lisensya at vehicle registration. At batay sa resulta ng initial screening, 4 na drivers, isang bus driver, isang driver ng taxi at 2 truck drivers ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ayon kay DOTR Cordillera Assistant Regional Director Attorney Jose Villacorta, ang lisensya ng 4 na drivers ay hold muna hanggang makumpirma ang resulta at doon pa lamang sila gagawa ng kaukulang aksyon laban sa mga driver. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Iimbestigahan na rin ang Bureau of Customs sa mga sasakyan naman naman ipagmamayari ng ilang opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga konektado sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, bahagi ito ng mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Giit ng opisyal layo ng Customs o ng kawanihan ng adwana na matiyak na tama ang nabayarang duty sa taxes sa mga sasakyan at iba pang kagamitang pumapasok sa bansa. Bahagi rin ito ng kanilang proseso ng pagsusuri sa mga nabanggit na mga investigasyon at mga privilege speech na inilahad naman sa Kongreso at Senado. Uy, teka muna, tama-tama, ano ha?
Alam ba ninyo yung birthday pala kahapon ni Commissioner Ariel Nepomuceno? Belated happy birthday kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Binabati ka ng mga taga Fair Cargo, NAIA Fair Cargo. Sa pangunguna ni Dr. Yeye Manawis. Ayun, ha? Ito palang si Dr. Yeye nasa isang travel abroad. Alas 26 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga sa mga Pilipino sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Bulacan, ha? Naimbag na bigat sa mga kababayan natin dyan sa Tuguegarao. Baka may mga importanteng lakad, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family raming compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. Ayan. Ano yung items na yan? Actually, nahulaan na. Basta ito ginagamit ng mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ayan, ha? Pwede rin pang household, pwede pang opisina, pang klinika, ayan, sa mga ospital. Basta ginamit 18th century way back. At, sige, gawa sa bakal. Yun, para klaro, ha? Magkano na ngayon? 19,000? 18 kahapon eh. 19,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyong masagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang babae na aresto naman sa pagbibenta ng shabu sa Marawi City. Nako, 34 million, ha? 34 million ang halaga ng shabung nakumpiska. Detalye na balita mula kay June Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Nakumpiska ng elemento ng Pinay-Lanao del Sur Provincial Office ang 500 gramo ng shabu na may market value na 3.4 million pesos sa isinagawang drug bypass operation sa bahagi ng barangay Sarimanok, Islamic City of Marawi, Lanao del Sur. Sa report mula sa PIDEA BARM, naresto ang dalawang babaeng drug peddler. Ito ang katransaksyon nilang nagbebenta ng shabu na tinaguri ang high-value target na kinilalang sina Angie Daraan, 50 years old, may asawa at ang kasama nitong isang alias Noraida, 43 years old, may asawa rin at parehong residente ng Sagyaran, Lanao del Sur. Naging handa ang otoridad sa naturang drug bypass operation at nagkipag-ugnayan at naging katuwang ang PIDEA Regional Special Enforcement Team, PIDEA Land Transportation and Interdiction Unit, 4th Mechanized Battalion, Philippine Army, Marawi City Police Office at iba pang Drug Enforcement Unit ng PROBAR. Ang dalawa ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 na kasalukuyang nakapiit sa Marawi City Jail. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa sa ating mga kababayan. Ano? Magandang umaga sa mga taga-Sultan Kudarat. May buntag sa mga tigpamilya natin sa Subo. May ngaagan sa mga katurantara sa Negros. Eto pa. DCPO nasa bataman ng 12 million pesos na halaga ng marijuana sa isang checkpoint sa Davao City. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June.
Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang isang hinina ng tulak ng droga sa ikinasang simultaneous checkpoint operation ng Davao City Police Office bandang alas 11:05 ng tanghali sa Purok 26 Upper Malagawat, Barangay Panakan, Davao City. Sa operasyon ng Police Station 4 na pinamunuan ni Police Major Noel Maculbacol, Acting Station Commander, na nakipang suspect na resulta rin sa pagsuko ng kasintahan nito na tinatayang 12 milyong halaga ng pinapaniwalaang tuyong dahon ng marijuana at disposable beeps na may lamang marijuana juice. Pinuri ni Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director ng DCPO, ang matagumpay na operasyon at binigyan diin na ito ay bahagi ng kanilang Davao Brand of Policing o Discipline, Action, Virtue, Accountability at Order upang matiyak na nanatiling ligtas at malaya sa droga ang lungsod ng Davao. Hinimok din ni Police Colonel Muarip ang publiko na manatiling mapagmatyag at makiisa sa laban kontra droga na itinuturing nilang pinakamabisang sandata laban sa banta ng illegal na gawain. Ito si June Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Kumusta na kayo dyan sa Davao, ha? 10 kumpanya sa Pilipinas ang napabilang naman sa 2025 World's Best Companies in Time at Statistika. Nangunguna rito ang Ayala Corporation ay tinuturing na pinakamagaling na kumpanya sa Pilipinas. Ito ng pangatlong sunod na taon na nanguna ang Ayala sa bansa at tumas pa ito sa ika-210th na place ng global ranking ng 1,000 companies. Magugunitang noong 2024 nasa pang 273rd na pwesto ang Ayala, habang noong 2023 naman malayo 309th place. Pangalawa naman sa listahan ng mga kumpanya ng Pilipinas ay ang Security Bank Corporation na nasa 369 pwesto. Sumusunod ang SM Investment Corporation na nasa ika-407. Kabilang din sa mga nakapasok ang Jollibee Foods Corporation, Union Bank of the Philippines, International Container Terminal Services Incorporated, China Bank, JG Summit Holdings, Robinsons Retail Holdings at Philinvest Development Corporation. Samantala, 5 higanteng kumpanya mula sa Estados Unidos ang nangunguna naman sa global list. Pinamumunuan ito ng Nvidia, Microsoft, JP Morgan, Chase, Alphabet at Amazon. Lansyado na ang security plan ng Philippine National Police sakaling lumala ang kilos protesta sa bansa gaya ng nangyari sa Nepal. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, patuloy silang nakatutok sa sitwasyon hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga lalawigan. Una rito nagtaas ang heightened alert ng NCRPO para sa inaasahang Black Friday protest ng ilang grupo ngayong araw kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then we have also our information na pwede natin pagtuunan or itong information na to, this is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the peace and order and safety in Metro Manila. Not only Metro Manila but nationwide. Matatanda ang nagtipon kahapon sa EDSA Shrine ang grupong Tindig Pilipinas, Akbayan at Clergy for Good Governance para ipanawagan ang agarang pagbuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control anomalies. Hindi muna pinagsusuot ng uniforme ang mga empleyado ng Department of Public Works and Highways. Dahil ito sa diskriminasyon at pangharas na natatanggap ng maraming manggagawa ng ahensya mula sa mga tao, mula sa publiko, sa gitna ng isyu ng katiwalian sa loob ng DPWH. Kasabay nito, nagpaalala naman si Public Works Secretary Vince Dizon sa taong bayan, hindi lahat ng kawani ay may kinalaman sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Iginit ng kalihim, marami pa rin mga empleyado ang kagawaran ang tapat, masisipag at matitinong kawani ng gobyerno. Kaya huwag nating lalahatin. Naglabas na ng executive order ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa opisyal na paglikha ng Independent Commission for Infrastructure. Sa ilalim ng EO number 94, ang ICI ang magsisilbing makapangyarihang fact-finding body na mag-iimbestiga sa katiwalian at mga irregularidad sa flood control at iba pang mga proyekto ng pamahalaan. Unang tututukan ng ICI sa pagsisiyasat ang flood control projects nitong nakalipas na 10 taon bilang tugon sa mga natanggap na ulat ng Pangulong BBM hinggil sa mga goals at mga substandard projects sa bansa.
Bagamat hindi pa sinasa publiko, una nang sinabi ng Pangulong BBM na walang sinumang politiko ang magiging parte ng naturang komisyon. Ang ICI ay may kapangyarihang magrekomenda ng paghahain ng kaso sa mga sangkot na individual, mag-request ng record mula sa Kongreso at sa mga korte, at magbungkahin ng corrective measures at legislative reforms. Teka muna, wala pa bang listahan? Di ba may listahan na? Ng mga nasa ICI? Wala pang opisyal? Ang alam ko si Mayor Benji Magalong, si dating Secretary Babe Singson, si Associate Justice o dating Associate Justice Antonio Carpio. Meron pa isa si Bernabe ba yun? Anyway, mamaya kumplitohin natin yung listahan. Ipinahayag naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang buong suporta sa executive order ng Pangulong Bongbong Marcos na lumilikha ng Independent Commission for Infrastructure. At binigyan diin ang Kamara ay hindi kailanman magiging kanlungan ng korupsyon. Sinabi ni Romualdez na ang ICI ang angkop na tugon sa mga alegasyon ng irregularidad sa mga flood control program na nagdulot ng malawakang pagkadismaya ng publiko at nagbawas sa tiwala sa mga proyekto ng pamahalaan. Tiniyak na Speaker na ang Kamara ay makikipagtulungan sa ICI upang lumabas sa katotohanan, mapanagot ang mga may sala kasabay ng paglalatag ng mga reforma upang mas mabantayan ang mga pondo ng bayan. Ayon sa leader ng Kamara, mga Pilipino ay naghahangad ng katotohanan, hustisya at hindi mga palusot. Nagbabala ang Speaker ng sino mang miyembro ng Kongreso na masasangkot sa investigasyon ay dapat na managot. Binigyan din pa ng Speaker na dapat din tiyakin ng trabaho ng komisyon ang pagiging patas sa pamamagitan ng pagrespeto sa due process habang ibinabalik ang kredibilidad sa mga institusyon ng pamahalaan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga reforma sa kalusugan patuloy na isusulong naman ni Senator Bongo kahit hindi na siya chairman ng Senate Committee on Health. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpas, RH28. Raymond, good morning. Tuloy ang pakikipaglaban para sa mga programa tungo sa pag-unlad ng kalusugan ng ating mga kababayan. Ito ang binigyang katiyakan ni Senador Christopher Bongo kahit hindi na siya ang chairman ng Senate Committee on Health and Demography. Napunta na ito kay Senador Risa Hontiveros kasunod ng pagbabago sa liderato ng Senado, ngunit siya ay vice chairperson pa rin ng komite. Ayon kay Go, patuloy niyang isusulong ang mga programa para makatulong sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ipinagmalaki nito na sa nakalipas na 6 na taon na siyang chairman ng Health Committee ay nakapagpasa ito ng mga mahalagang mga panukalang batas. Kabilang dito ang Bayanihan Act, Malasakit Centers Act at Regional Specialty Centers Act. Hiwalay pa dito ang hindi niya binitiwan na health emergency allowance ng mga healthcare workers noong COVID-19 pandemic. Sa pinakauling impormasyon ay inirelease na ang 6.7 billion pesos bilang health emergency allowance ng mga health workers. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 pesos, 600,000 pesos o kaya 1,000,000 piso. Plus may free concert pa September 20, 2 p.m. with live performances ng 1621, si John Rex, Yara at ni Laika Gayronod. Meron pang papremyo ang mga maswerteng manunood. Kaya tara na sa Uli Theater, September 20, alas 2 ng hapon, ACS Millones, Grand Draw na. Bookkeeper ng DepEd na nagmamaneho ng motorsiklo sugatan na makasalpukan ng isang 5-wheeler sa National Highway ng Lauang, Northern Samar.
Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag ni mo Jane. Sugatan ng isang bookkeeper ng DepEd na nagmamaniho ng kanyang motorsiklo nang makasalpukan nito ang isang four wheels sa National Highway ng Barangay Burabod, Bayan ng Lawang Norte Samar kahapon. Ang sugatan na isang 52 taong gulang, residente ng UEP Zone 1 Katarman. Samantala, ang four wheels ay minamaniho ng isang 26 na taong gulang, residente naman ng Barangay 4 Katubig, Norte Samar. Sakay ng four wheels ang isang retired government employee. Ayon sa ulat ng PNP Lawang, tanging ang sugatan na driver ng motorsiklo lamang ang may driver's license at walang naipakita na driver's license ang driver ng four wheels. Sa pag-iimbestiga pa ng mga pulis, magkahiwalang direksyon ang dalawang sasakyan at pagdating sa nasabing lugar, lumihis sa linya itong motorsiklo dahilan ng nasabing banggaan. Ang motorsiklo bumangga sa kanan na harapan ng bumper ng sasakyan. Tumilapon itong driver ng motorsiklo dahilan sa mga natamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad itong nirespondihan at dinala sa Dr. Gibitan Memorial Hospital sa bayan ng Lawang. Samantala, ang driver at sakay ng four wheels ay ligtas at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang dalawang sasakyan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Japan, Ohio gozaimasu, sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa mga seafarers natin, good morning. Pabalik ba kayo ng Pilipinas? Huwag nang magpasalubong pa ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ipinagmamalaki din po ni Dr. Helen Tan, meron pong 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya convergence po ito ng pagsasaka, mga magniniyog at ng produksyon ng tsokolate. Ayan, ha? Kaya ang brand na tangerine chocolate ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang malasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Oxygen Marie, magandang umaga. 2 tulak ng droga arestado, nakumpiskahan pang ng baril sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang 2 drug suspect matapos masakote ang mga ito sa kinasan drug bypass operation sa Orion at Limay, Bataan. Sa ulat ng Bataan Provincial Police Office sa tanggapan ni PD Colonel Marti Salvadora, unang ikinasan drug bypass operation ng mga tauhan ni Orion Chief of Police, Police Major Mantay Bialman na pinangiswaan ang operasyon ni Police Lieutenant Isagani Bora sa Barangay Santo Domingo, Orion, kung saan naaresto ang 32 anyos na tulak na nakumpiskan ito ng 6 na pakete ng shabu na tumitimbang sa 3.65 gramo na nagkakalaga ito sa 24,820 pesos, bypass money at cellphone na gamit sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Kasunod na isinagawang operasyon ng mga tauhan naman ni Limay Chief of Police, Police Major Jimmy Albert Dicen sa Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Ayon dito kay Police Master Sergeant Edward Melo, nadakip ang 30 anyos na lalaki na nakumpiska naman ito ng 3.59 gramo na shabu na nagkakalaga ito sa 24,412 pesos at isang caliber 38 revolver na may 3 bala. Ang mga naaresto ay nakakulong na ngayon sa detention facility ng Orion at Limay PNP at naharap ang mga ito sa kaukulang kaso. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Ma'am Nicole Gomez. Magandang umaga din po dyan sa mga taga New Jersey, US of A. Ha? Tsaka masukin natin sa New York, Cubao. Maganda umaga, Pilipinas! Samar Provincial Director ng PNP humingi ng tulong sa CIDG at NBI pagkamatay ng isang pulis sa bayan ng Santa Margarita. Dapat daw pong maliwanagan. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy.
Pagkamatay ng isang police official, patuloy na pinaimbestigahan ng kapulisan sa lalawigan ng Samar. Ito ang sinabi ni Samar Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Arvin Tadio. Kinumpirma ni Colonel Tadio ang hindi pa oras na pagkasawi ni Police Lieutenant Vitaliano Diaz Galban, Deputy Chief of Police ng Santa Margarita Municipal Police Station. Nabatid na na-discovery ang pagkamatay ng police official alas 8:05 ng gabi sa quarters ng Santa Margarita Municipal Police Station. Ipinag-utos ni Colonel Tadio sa mga kapulisan sa bayan ng Santa Margarita at sa Police Provincial Forensic Unit na magsagawa ng impartial inquiry para mapag-alaman ang sanhi ng pagkamatay ng police official. Humingi rin ng tulong si Colonel Tadio sa CIDG at NBI para magsagawa ng independent investigations. Nabatid na may tama ng baril sa ulo ang police official at may nakapatong na baril sa kanyang dibdib. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristotito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jimmy. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ang habang ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Diyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung dinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultamayo po, bukod do sa pagpapalakas ng ating immune system, ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo, ha? Kung may mga katanungan pa ho kayo po, pwede kayo mag-text sa 0931-033-2871. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Magandang balita, ha? Kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa anumang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 09810/2005. Mahalagang paalala ng Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong high-ranking murder suspect naman ang Umingan, Pangasinan arestado. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, masantos siya kabasan itsukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Umingan Police Station ang tatlong high-ranking murder suspect na isang 37 anyos na listed as top 4 most wanted person regional level at 36 anyos na top 6 most wanted person provincial level matapos maaresto ng pinagsanang puwersa ng CIDG Pangasinan at Umingan Police Station alas 7 ng umaga sa Barangay La Paz at bandang alas 2:30 ng hapon nasa kote ang isang 41 anyos na top 3 most wanted person regional level, kapwa silang mga lalaki. Sa ulat ni Umingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Mercolio, ang pagkaresto sa mga suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Tayug sa kasong murder na walang piyansang ang pinagkaulubang korte para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ng commitment order na ilalabas ng hukuman upang sila mailipat sa BGNP Tayug. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga San Nicolas at mga taga Santa Barbara, ha? Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Saipan, USA at sa mga suki natin sa Taiwan. Pasensya na ho yung ibang nagpapadala ng mga messages, hindi ho natin mabasa, naghang ang atin pong FB.
Maganda umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, may nanganganib na mawala ng trabaho. Konti lang naman sila, 600 lang. About 600 na mga empleyado po ng International Rice Research Institute na nakabase dyan sa Los Baños, Laguna, ang nanganganib na mawala ng trabaho kasi 1 year na lamang ang kanilang kontrata. Ayan ha, bakit ho? Ang problema ho kasi, nagkakaroon ho ng iringan, binabanggit na natin, di ba? Ang IRI at saka ang UPLB. Kasi ang UPLB gustong bawiin na yung ilang bahagi ho ng lupang ino-occupy ho ng IRI para po sa kanilang research program. 65 years na po sa Pilipinas ang IRI, ang International Research Institute. At ito ho, nagbigay ho ng magandang pagkilala sa Pilipinas pagdating ho sa pagde-develop ng mga binhi o mga dekalidad na klase ho ng bigas sa buong mundo. But after 65 years, asahan ho natin na after 1 year, mukhang goodbye Philippines na ang IRI. Nagbabalak daw po kasi yung Director General na si Ibon Pinto na lisanin ang Pilipinas. Yan daw sa likod, yan yung nasa likod ng problema ngayon dyan ho sa loob ng IRI. Pero actually, kaya naman ho lumutang itong pagbabalak na lumipat dahil nga sa unang pagdidemand ng UPLB na maibalik yung ilang mga parcel ng lupa na hindi nagagamit sa research program po ng IRI. Nandun na ho tayo. Ano ha? Pero ang sabi naman ng ibang mga nagtatrabaho sa IRI at mga taga-UPLB, nagtataka naman sila sa UPLB. Bakit yung mga lugar na ino-occupy ng IRI, ang kanilang pinag-iinitan, ang dami naman nakatiwangwang na bahagi ng ng UPLB na hindi naman nila napapakinabangan. Bakit gustong kunin yung ginagamit ng IRI? Ayun. Kaya ngayon, sa pundong pumutok ho yung usapin, unti-unti nang nagbabawas ng pondo ang IRI. Ano ha? This year, nabawasan ng 20%. By 2026, mababawasan uli ng 20%. Ayan ha? Konti lang naman ang ginugugol na pondo ng IRI dito ho sa Pilipinas. Nasa mga 2 billion lang naman. Mga 2 billion lang naman. Ayan ha? Saan lilipat? Ang suspetsya nila lilipat ito ng Africa. Kasi si Bill Gates, na isa ho sa mga major funder ho ng IRI, naglaan para ng bilyon-bilyon dolyar para sa development ng pagkain ng Africa. Kaya itong si Ibon Pinto yata taga-Africa. Kaya matagal itong nagtrabaho kay Bill Gates. So mukhang binigyan pa natin ng katwiran yung kanilang pag-alis. Kaya lang ngayon nagdedemandahan sila. Anyway, sana ito'y matingnan at naku. Diba? Ang laking na naman ito, ang laking kahihiyan na naman ito. After 65 years ng pamamalagi ng IRI sa Pilipinas, aalis dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng mga taga-UPLB. Matagal na ho natin silang hinihinga ng paliwanag. Wala pa hong gustong magsalita kasi nasasabi, under negotiation pa ho ito. Kaya lang, ito ngayon, 1 year na lamang ho ang kontratang ibinigay dito ho sa mga nagtatrabaho dyan sa IRI. Nasa mga 600 lang naman, Mr. President, kung sakali ang mawawalan ng trabaho at magiging bahagi na naman ng jobless sector ng ating lipunan. Although sabi naman ng iba, hindi naman mawawalan ng trabaho basta-basta yan. Bakit? Magagaling ang mga nagtatrabaho dyan sa IRI. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus ko, ginoong buhay talaga to. Saan ba tayo pupunta? Mag-showbiz na lang nga muna tayo. Fantasy series na Encantadia Chronicles. Nagsimula na ang taping para daw po sa Book 2. Panoorin. Pakinggan natin ang report ni Goji Rula. Goji, good morning. Hindi pa masabi ni Rian Ramos na extended na ang kanilang Encantadia Chronicles Sangre dahil maganda ang feedback at ratings nito at madalas ay natatalo na nga nito ang top rating teleserye ni Coco Martin na Batang Quiapo. Pero nagtitaping na sila ngayon ng Book 2 ng naturang fantasy series. Si Rian ang gumaganap na main kontrabida dito sa Sangre na kung saan ay ginagampanan niya bilang si Metina at na-enjoy daw ito ng aktres dahil kakaibang karakter
karakter ang ginagampanan niya. Pero nilinaw ng Kapuso actress na noon pa man ay pinaplano na nilang pahabain pa ito dahil mahirap daw kung mag-break pa at maghintay pa ng matagal para sa panibagong yugto nitong Encantadia Chronicles Sagre. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Rian Ramos. Kasi before naman umere yung Sangre, I think it's well known naman that Encantadia is a well-loved series for multiple generations. So dati pa man, inaayos na din nila yung magiging next story. So ayun, now that it's airing and it's so successful, itutuloy na nila. Yan ang pahayag ni Rian Ramos. Gord Girula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga muna sa mga suki natin dyan sa Jerry's Grill, ha? Ay, mga taga Jerry's Grill para. Lalong-lalo ng Jerry's Grill Kalayaan dyan sa Quezon City, ha? Suki natin, ha? Araw-araw din sila nakikinig, ha? Bago pumasok sa trabaho, late naman sila nagbubukas, eh. Ayan, ha? Sina Joko Estrada, Josepher Pelayo, Ronaldo Moldon at Nerissa del Valle. Ayan, ha? Oo, magandang umaga sa inyo dyan sa Jerry's Grill Kalayaan. Ayan, ha? Si Joko Estrada, parang maartistahin ang pangalan nito, eh. Joseph Pelayo, Ronaldo Moldon at Nerissa del Valle. Ayan, ha? At saka pinababati din ni isang kaibigan natin doon, yung kanyang nanay, ha? Diyan sa Plaridel, Bulacan. Si Josephine Reyes, ganyan din si Ginoong Eustacio Reyes, Edward Estrada at Pascual family. Ayan, ha? Magandang umaga ho sa inyo. Sipagan nyo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Nagpahayag si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na magsasalita siya kaugnay ng issue ng flood control project sa tamang panahon. Ayon kay Co, sasagutin niya ang mga akusasyon laban sa kanya, ngunit kung ito ay may malinaw at yak ng detalye laban sa kanya. Iginit na mababatas na labi siyang nagulat sa pagkakabangkit ng kanyang pangalan na walang sapat na ebidensya. Kabilang sa ang kumpanyang SunWest ni Co sa top 15 contractors na unang tinukoy ng Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sangkot sa bilyong pisong flood control scandal. Samantala, sa gitna ng panawagang magsalita siya hinggil sa manoy insertion sa 2025 national budget, iginiit ni Saldi Co na sub-judice rule kasi ang malalabag dahil nakabinbin pa sa Korte Suprema at sa Office of the Ombudsman ang mga kaso kaugnay ng General Appropriations Act of 2025. Posibleng makaapekto sa eligibility ng Pilipinas na makakuha ng benepisyo at makipagkalakalan ang garapalang korupsyon sa bansa sa ilalim ng Generalized Scheme of Preference o GSP ng European Union. Ito ang pangamba ni European Ambassador Massimo Santoro sa gitna ng mga anomalya sa flood control project sa Pilipinas. Paliwanag ni Santoro, kabilang kasi sa tinitingnan para makatanggap ng nasabing benepisyo ang karapatang pantao, karapatan ng mga manggagawa, pangangalaga ng kalikasan, good governance at saklaw ay ang korupsyon. Sa ilalim ng GSP Plus ng EU, binibigyan ng Pilipinas ng duty-free o zero tariff na pagpasok ng merkado sa European Union, lalong-lalo na sa mga produktong nanggagaling sa Pilipinas. Kaya lubhang mahalaga na mabigyang linaw ho natin itong mga usapin tungkol po sa mga anomalya sa flood control. Ano? Kaya sabi ho nila, hindi daw totoo yung binawi ng South Korea yung loan na pinaprocess para sa Pilipinas. Sabi ng DOF, hindi totoo yan. Kaya lang ito ha, Facebook page ito ng social media page ito ng Department of Finance noong 2024. Pakita nga natin RXTV, di ba? Noong 2024 sinabi nila na meron hong pinoprocess, katunayan nagpapasalamat pa nga si Secretary Ralph Recto sa pagkakaselyo ng naturang financing deal sa Government of Korea. So wala Ayan. Parang si Senator Pinto.
Sek, etong resibo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Biyernes nga po tayo ngayon, September 12, 2025. Kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa laing 540 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Within 24 hours, mababa pa po yung chance nito na maging bagyo, ngunit yung trough or extension nito magdudulot po ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. And next-expect po natin, pagsapit pa ng hapon onwards, mas magiging malawak pa po yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan. Sa malaking bahagi nga po yan ng Visayas, maging sa area din po or sa may northern part ng Mindanao. So pag-iingat po sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And dahil nga po, ina-expect din natin itong LPA na ito ay tatawid dito sa may Visayas, Northern Mindanao area is over the weekend po, nandun po yung ina-expect natin na maulan po yung panahon na ating mararanasan dito nga po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So doble ingat na rin po sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging mataas din po yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagulog ngayong araw dito sa Aurora at Quezon. Dulot naman po ito ng easterlies, and dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga biglaang pag-ulan pa rin tayong mararanasan sa hapon at gabi dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ma'am Grace, ano magiging pangalan nitong LPA pagka naging bagyo? Kapag naging isang ganap na bagyo po itong LPA natin, ang sunod po na pangalan natin ay Mirasol. Mirasol. Yes po. Pasok pa siya for September, no? Yes, tama po, Sir Oo. Angel. Sige. Thank you, Ma'am Grace. Magandang umaga. Maraming salamat po. Mag-ingat tayong lahat. Si Grace Castañeda mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, baka sabihin naman ninyo, puro negative yung balita natin. Eto, may good news! Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon. Nasa may Airport Village, Barangay Moonwalk, Paranaque ngayon si Sherwin Alparo sa kanya ng puting mobile po ng DZRH. Madali nyo ma-identify. Dalawang gwapohon sa kanya, na si ES at saka si Sherwin. Yan, ha? Wala nang gagawin. Mamimigay lang ng pera yan at saka regalo para ho sa mga suki nating manonood at tagapakinig. Airport Village, Barangay Moonwalk, Paranaque. Maganda umaga, Pilipinas! Dilubusin na natin. 19,000 naman ang pinamimigay natin sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Yung bang habang nagsashower kayo gamit ang Shield Bath Soap, huhulaan yung ating mahiwagang tunog. Ang items na hinahanap natin, actually nahulaan na po, magkahiwalay lang. Parehong gawa sa bakal. Ayan, ha? At madalas ginagamit ito sa ospital o mga klinika, pwede din hong pambahay. Ayan, ha? Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ito na ang ating mahiwagang tunog. 19,000 ang nag-iintay na premyo. Maganda umaga, Pilipinas! Alam nyo, kayo ba namumroblema dahil lawlaw na ang balat nyo? Ayan, ha? Ano ba? Parang ganito, dito sa ilalim ng leeg yan, lawlaw. Ayan. Dalaho ng katabaan yan. Ayan. Pero, di ba, as we age, talagang lumalawlaw po ang ating balat. Ayan, ha? Kaya nga yung ibang may pera, yung may ibang pera,
Di ba? Gugulat ka, bata-bata tingnan. Pero grabe yung pabatak niya na. Di ba? Ang tawag doon, facelift. Facelift, yung paghahataking ganun ang mukha mo. O, kaya lang yung iba, sumobrang hatak pababa ganun, lumuha naman ang mata. Arte nyo kasi. Ayaw nyo bang tanggapin, nagkakaedad kayo. Pero, bakit nga ba lumalawlaw ang ating balat? Ayan. Huwag yung ibang lawlaw ang iniisip nyo pagka ganitong madaling araw. Dumi ng isip ninyo. Hindi, balat ang pinag-uusapan natin. Kasama natin ang eksperto pagdating ho sa mga lawlaw. Sa pagpigil ng paglawlaw ng ating balat. Si Boss Brian Posada. Sir Brian, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na kayo? Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig, tagapanood natin sa DCRH. Yeah, maraming klase ng lawlaw, no? Pero ang pag-usapan natin yung paglawlaw ng mga balat natin as we age. Ayan, yung, sabi ko nga, ito. Ayan, baby fat ito actually. Meron din ako. Meron din, no? Pero generally, bakit lumalawlaw ang balat, Sir Brian? Yan. So, ang causes ng pagsag ng skin or paglawlaw ng balat, number one is aging talaga. No? So, habang kasi tumatanda tayo, yung collagen o yung elastin natin, nagbe-breakdown yan. Nag-i-start mag-breakdown ng collagen natin at around mid-20s. Tapos nagiging obvious yan. Nag-i-start nang bumaba yung collagen natin at that age. And then obvious yan around 40 to 50, dire-diretso na yan. Another thing that causes yung lawlaw na skin, no? Yung mga nag-weight loss. No? So, kunyari yan, nagpapapayat, tapos extreme. Yung balat kasi natin, nabanat yan kapag nadalagyan ng taba. No? So, kapag ka nag-weight loss program ka, possible na lalawlaw talaga yan. That's common, no? Kasi hindi naka-adjust agad yung skin mo. Parang yung mga nagbubuntis. Ayun. Parang sa pregnancy. Nagbubuntis, di ba? Pagkatapos nilang mga anak, yung saging talagang very obvious, ano ha? Okay, correct. Sa mga bata dyan, tandaan niyo. Ang isa pang hindi common na akala natin walang effect, yung sun exposure natin. Kasi yung UV rays, yung UV rays ng araw, nagda-damage din yan ng collagen sa skin natin, nagkakos ng earlier saging. Another, ito yung madalas din, lifestyle factors, smoking, poor sleep, dehydration, stress, lahat yan nag-accelerate ng skin aging natin. Kaya nga ang nangyayari, pag nag-aggravate yan, nagsabay-sabay, ang ending papabatak. Ang problema natin sa batak, Kong Angel, masyado minsan nadideform di ba? Parang nag-iiba yung itsura nila kakabatak. So, akala mo kung ano na nangyari sa kanila. Batak nga yung skin nila, naging ibang tao naman sila. So, yung mga yan, hindi kasi natural na way to do it. So, kaya kailangan, ang tandaan dito, no, it's the breakdown of your collagen earlier. So that's why you have to help your body recover that. Lalo na Kong Angel, may implication kasi yan beyond aesthetic, no? Kapag ka nagsasag yung skin mo, of course na-affect yung self-confidence mo and quality of life. Number two, in severe cases, lalo na yung mga nagpapapayat ng mabilis, no? Nagkakos yan ng possible na rashes, irritation, or even fungal infection dun sa skin fold. Kasi halimbawa, yung sa tummy part, nag-i-skin fold yan yung fold ng balat, doon nagbi-build yung mga microorganisms natin. So kung hindi nalilinis ng tama yung mag-irritation, plus for extreme cases, it can affect the mobility. So that's why when you are on a weight loss program, plus you're aging already, no? Kailangan i-build up mo yung collagen. So you have to really support you support your skin para makasabay siya as you age. Ilang beses sabi mo kasi yung mga facelift, ang tawag natin doon? May tawag ka doon, may term ka ginamit kanina, Sir Brian? Facelift, facelift, Gano'n katala, yung pabatak, ibang klaseng batak ito, hindi ito yung batak na ginagawa ng mga chonky, Gano'n kadala, ilang beses ka in your lifetime, ilang beses ka pwedeng magpabatak ng muka o nagpabatak ng skin? On average kasi, ang batak ng skin would last around 7 to 10 years. So usually the second facelift happens after 8 to 12. The problem there,
yun nga, masyado na siyang nababanat eh. Naturally kasi magsasag yung skin mo pagka nawawala yung collagen sa skin. Ano ba yun? So yun yung kailangan mong agapan. Ano ba yun? Kinakat ba yun tapos itatahi? May binabawas ba doon? Yeah, it basically surgical procedure kasi siya, no, na may ginagawa sila sa blood. I'm not very specific kung paano nila ginagawa, pero tinatighten lang talaga nila yun. So merong mga tinatahing part. Yun nga, may tinatahing part dito yun, sabi bandang ano. Yeah, tinatago, nakatago lang. Ayun, every 8 years pala. Kaya pala yung isang kakilala, yung isang kakilala ko, kalaunan, lumuwa na yung mata, gumano no, sobrang bata, ano ha? Correct. Hindi na naitatago. Yun yung nagiging problema. Kaya ang lagi natin sinasabi dyan, again, prevention will always be better. So, ano yung pwede natin gawin kung Angel? Lifestyle and natural measures. Dapat yung diet natin rich in protein, vitamin C at zinc kasi it helps in your collagen production. Kagaya na sinasabi natin nung nakaraang araw, iniiwasan kasi natin yung protein pag tumatanda eh. Correct. Kasi akala natin yan yung magkukos ng gout. But your protein is important kasi may breakdown yan. Kailangan meron kang supplementation for that or kumain ka ng mga white meat or yung mga healthy meat natin, kahit mga isda, no, to make sure you have enough protein and even munggo, no, para mapatuloy yung muscle natin, hindi mag-degrade ng husto. If you have time, you can do resistance or strength training na tinatawag natin para ma-build yung muscle mass. Hydration is really important plus the sun protection. Now, again, may mga ginagawang dermatological options dyan. No? Mga punta tayo sa mga derma clinic, may mga radiofrequency na ginagawa, laser skin tightening. Pag worse na, no, talagang yan yung papasok sa tummy tuck and lift procedures. But again, meron din namang way na we can do it like a supplement or a support, no, na yan yung reason kong Angel why we built Ultaflex, no, why we formulated Ultaflex for this main purpose, no. Number one, not all collagen are the same. So, ibig sabihin, kailangan yung collagen peptides maliliit para mas mabilis ma-absorb ng katawan natin as maging maganda yung effects. That's why we have to use hydrolyzed marine collagen na dapat tama yung dami. So, 2,500, no? Na milligram, 2.5 grams yung gamit natin kasi yan yung eksaktong kailangan ng katawan. Lalo na kung Angel, I'll be, medyo pre-em kong konti, no? I'm actually having a weight loss program also. So talagang kailangan ko siyang sabayan ng collagen. I lost around 7 kilograms already for the past 6 weeks. Actually, sasabihin ko parang parang pumapaya. Yan, so sabayan ko siya ng Ultaflex kasi ang problema talaga namin magsasag yung skin namin. So yan yung mga reason, no, bakit kailangan as early as around 30-year-old up to hanggang pag-edad mo, tuloy-tuloy yung supplementation natin. No? So that's why ginawa natin siyang kape para yan na lang yung daily mo. No? And it's really something that can help you. Teka muna, ang Ultaflex, sabi mo, bahagi din ito ng clinical trial na ginawa sa Japan? Yes, the active ingredients natin, no, na gamit sa Ultaflex, it's also from Japan, no, kasi we believe in the quality, no, ng raw materials nila at talaga namang sinasubject nila. So may mga sapat na pag-aaral, no, how collagen really helps your skin and your joints, no, kasi nga yan yung problema no, bababa yung collagen production, sasabayan mo siya ngayon para hindi siya totally mag-tag yung skin or magkaroon ng maraming wrinkles. Okay. Sabi mo, at the age of 30, pwede na. So, ibig sabihin, that age, pwede na mag-Ultaflex? Yes, para dire-diretso siya. Kumbaga, ang sinasabi nga namin dito, palitan natin yung nakagawian natin. Kasi dahil nga, sanay naman tayo umiinom, no, ng coffee. That's why we prepared it as a coffee and an active drink, no, yung plain drink. Para pwedeng ihalo kung gusto nila chocolate, their choice. But again, it should be a habit. Dahil bumababa yung collagen ng katawan mo, support mo siya, plus yung mga iba pang effects, no, for aging, like kinapag-usapan natin previous week, the joints. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi ka magkakaroon ng lawlaw na balat, ano ha? Darating din, di ba? Kumbaga sa madidili lang natin, o kaya mapipigilan yung early
saging ng ating mga balat, ano ha? Oh. Correct. Pwede So mapipigilan natin yung bilis tsaka yung lala nung worsen nung natin nung skin. Pwede daw ba yan sa buntis? Pwede ba daw i-take ng buntis? Well, usually what we always say, no, it's generally safe. However, for pregnant women, we always recommend consult first with your doctor. But since this is just collagen, no, technically it's okay. And the HMB and the glucosamine is safe for pregnant. However, again, as precautionary, always consult with your doctor if you're pregnant. Kasi kung ayaw nyo ng kape, meron namang ready... Plain. Yung mix. Plain, ihalo nila. Sa milk nila, if you want milk or they're drinking other juices, no? Pwede siya sa mga juice. And ang problema yata, nasa mercury na ba to? Wala pa kasi we're doing introductory price para mas maging very affordable sa mga tao. So they can buy it via Lazada, Shopee and ultabio.shop. Ayan, okay. Doon lang muna. Anyway, kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang ho kayo doon po sa landline o doon sa line ng cellphone ng Ultabio, ultabio.shop 0931-033-2871. Ayan, ulitin natin 0931-033-2871. Ayan, pakisabi naman kay Sir Brian, baka daw meron pa siyang Ultabio, sabi ni Malu Cabral. talagang ini. Sumagot. Meron, papadala natin. Sir Brian, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you for joining us. Angel. Thank you, everyone. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, kaya doon ho sa mga saging ng skin, gugulat kayo, early age pa natin, saging ng skin. Ayan, meron na ho tayong panlaban sa maagang paglawlaw ng ating mga balata. Sama kasi ng dating pagkalawlaw, saging na lang, saging. Parang yung isang after na makapanganak ng Sandusena. Bata-bata pa, sabi niya. Kaya lang yung baby niya sa likod na sumususo. Oy, pumira kayo! Magandang umaga, Pilipinas! Commercial muna. Sige. Sana buhay muna tayo. 8 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Maga, Pilipinas! 5:24 ang oras sa buong kapuluan. Maloy, yung tinatanong mo, paano kung ang cost ng saging ay breastfeeding? Ang sabi ni Sir Brian dyan, push-up bra ang kailangan mo, ha? Ay, baka may mga importanteng lakad ho kayo ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and adult cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya itchbook na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mamalengke muna tayo. Nasa may 4th Avenue, Caloocan Market ngayon si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, kumusta ang presyohan dyan? Edwin? Naku, napakalabis mamalengke ngayon dahil yung presyo ng gulay mas bumaba pa ko, Angel. Yung presyo ng makopa, yung bell pepper kahapon ni 600, ngayon 350. Ang laki ng ibinaba ko, Angel. Yung broccoli. Yung broccoli ngayon ay nasa 260 na lang. Habang itong Baguio beans ay 120. Ang siling panigang ko, Angel, mula sa 200 ngayon 80 pesos. 80 pesos yung presyuhan. Yung siling labuyo kahapon ay nasa 700. Ngayon ay 500 pesos na lang. Habang yung patatas na napakataas no isang araw nasa 150. Ngayon ay 60 pesos. Ang itong pechay Bagyo 80 pesos. Yung Tagalog 80 pesos na rin. Ang laki na binaba, halos sa 20 to 30 pesos bawat kilo. Ang repolyo 80 pesos. Yung carrots, itong carrots ang
yung maliliit ko Angel, mabibili mo ng 120. Yung malalaki, yun ang 230. Yung bawang, 160. Ang sayote ay bumaba na ng 70 mula sa dating 100. Ang sibuyas naman ay 140 pesos din bawat kilo. Ang luya, 140. Ang talong, 50 hanggang 70 pesos. Labanos, wala sa dating 100, ngayon ay 70 pesos na lamang bawat kilo. Pero itong kamatis ko, Angel, ito yung medyo tumaas. Nasa 150. Wala sa dating 80 bawat kilo. Ang kalabasa naman ay 40 pesos pa rin. Ang palaya ay 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Sa presyo ng karne, ang manok ay 210, baka 450 ang baboy. Ito yung 360. Ang pork chop, giniling ay 350. Ang pata, unahan at tulihan ay 330. Yung liempo ay 380 pesos. Yung kambing ay 500 pesos pa rin bawat kilo. Yung bangos, presyo ng bangos, galunggong, nasa 320 pesos pa rin, Angel. Ito yung pinakamataas sa bang yellow pin, ay bumaba na ng 220 mula sa dating 280 bawat kilo. Yung pusit lumot, 230, ang pusit karawang 220, habang yung pangkalamaris naman ay 260 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, wala 42, yung 35, medyo nauubusan daw, dahil yun pa rin ang pinipilahan. No? Ang pinakamataas ay 70, yung dinurado, 70 hanggang 80, ang malagkit na bigas, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan, tingnan price sa monitoring ang report mula pa rin dito sa 7th Avenue sa Grace Park, Caloocan. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pero ito, wala talagang increase, ha? Pero tulungan ho natin dahil ito ho'y produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang tinutukoy po natin ay ang tangerine chocolate. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng sariling brand nila ng tsokolate, ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya i-check daw ho natin sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi ho ni Dr. Helen Tan, ito ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Kaya sa mga babalik ng Pilipinas, huwag nang bumili ng imported. Meron tayong local brand. Maganda umaga, Pilipinas! Napamura umano sa galit ang Pangulong Bongbong Marcos nang makitang larawan ng bulto-bultong pera na nakapatong sa lamesa na ipresenta sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng mga anomalya sa flood control project ng DPWH. Itong kinwento ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na niya'y unang pagkakataong narinig niyang nagmura dahil sa matinding galit ang Pangulo. Kwento ni Remulla, napasabi ng lintik na mga tao na yan. Ang presidente na makita ang nasabing limpak na pera na pinaghati-hatian naman mula sa kinurakot na pondo para sa proyekto. Higit ng kalihim kahit kilala niya yung pagiging pasensyoso ng Pangulo. Galit na galit ang nakita niya sa mga pagkakataong yun dahil sa matinding korupsyon. Maaring sa Senado o sa Bicameral Conference Committee isiningit ang 355 million pesos flood control fund ng Bulacan sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang naturang pondo ay wala sa bersyon ng House of Representatives ng 2025 General Appropriations Bill. Kaya malaki ang posibilidad na naipasok ito sa Senate version o sa BICAM. Now, we would like to find out, kasi alam niyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador
na nag-insert o nag-amend. Walang record eh. Matatanda ang una nang isinangkot ni dating Public Works Assistant Engineer Bryce Hernandez, sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva sa isyu ng Manamalyang Flood Control Project. Inilantad ni Hernandez sa mismong sa Estrada ang naglagak ng naturang 355 million pesos na pondo para sa ilang flood control project sa Bulacan ngayong taon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May winner na! Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, Sherwin. Yes, Kuya Angel. So yan nahuli mo eh. Tulog na tulog, wag ka maingay. Baka mamaya. Mga gato. Sige. Nasaan ka ba? Kuya Angel. Sige. Dito ako sa barangay Moonwalk dito sa Parañaque, sa may Airport Village. At nasyempohan nga natin dito nga sa isang bahay dito na talagang nakatutok sa DZRH. Ang tayo mo sa kanyang cellphone, kahit madilim pa kanina nung magtanong-tanong tayo rito, huling-huli natin na talagang tutok sa DZRH. So si tatay, tignan mo, formado pa yan. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Gilbert Santos po. Si tatay Wilbert. Gilbert po. Gilbert. Ayun kayong cellphone, kuya. Kuya Angel, ha? Tuwing umaga yan? Aba, tuwing umaga. Bakit DZRH ka tumututok? Masaya si pakinggan tuwing umaga si Angelo Palmones. Dahil masaya si Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Salamat. Maraming salamat po, sir. Idol. Ayan siyempre, meron ka pang DZRH Grocery, DZRH yung bag na bigas, DZRH T-shirt, at siyempre DZRH Rolls Royce Umbrella. Ano masasabi mo? Maraming salamat po, sir, kasi wala din kami talagang pangkain Buti, ito, meron kami natanggap sa iyo. Diba? Ay, nako, swerte, diba? Yung kanilang radyo, tignan mo naman, lumang-luma na. Ginagana yung kable. Pero kaya naman, tuloy-tuloy pa rin yung pakikinig. Kahit na luma na yung kanilang radyo. Dito at may cellphone, buti lang at may cellphone. Meron po cellphone kami nagamit. Nalaman ko meron pala dito sa sabi ng anak ko. Nilakasan niya kagad radyo. Binagat ng daga Oo nga, wala talaga. Ganun talaga buti lang din na nag-tune in din kayo sa inyong cellphone. So sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa DZRH. Bakit na susunod nating winner sa DZRH Malakas Promo, RS number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Bago uminit ang ulo nyo, mag-commercial muna tayo. Mag-commercial muna tayo, pero bago yan, sino itong district engineer na si Oka de la Cruz? Ayan, abangan nyo mamaya. May kwento tayo tungkol kay District Engineer Oka de la Cruz. Ayan, At sino naman itong dating undersecretary daw po ito. Undersecretary na si Terence ng Office of the Presidential Advisor for Visayas. Ayan, mamaya, relax lang kayo. Mag-commercial muna tayo. 36 na makalipas ang 5 ng umaga. Ang oras. Happy birthday. Binabati ka ng mga poging mapitagan ngayong araw na ito. Happy birthday, Boss Jerry. Ayan, at sino pa bang mga nagbe-birthday ngayon? Anyway, magandang umaga kay Ambassador Harry Amping, Mayor Senny Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga. Justice Sam Martires, magandang umaga po sa inyo, Ombudsman. Justice Henergito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon, Justice
Raul Villanueva, at saka si Tita Sally, kanyang mama na lagi nakikinig sa atin, nakatutok sa atin, ha? At saka siyempre, huwag natin, si Chief Justice Alex Gismundo, ha? Magandang umaga ho sa inyo. At saka yung mga suki natin dyan sa Jerry's Grill, Kalayaan, si Joko Estrada, Joseph Perpilayo, Ronaldo Moldon, at Nerissa Del Valle. Good morning sa inyo, ha? At nakatutok din daw sa atin dyan sa Bulacan yung Pascual family, araw-araw. Sa Plaridel, sina Josephine Reyes, Estacio Reyes, Edward Estrada, nagbigay pa ng resibo na listahan ng babasahin. Kaso ilang araw ko nakalimutan. Bumawi tayo ngayon, ha? Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda o pagkakaroon ng edad. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kaya nating bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inasunto na ng kasong Grab sa Office of the Ombudsman ang 20 opisyal ng DPWH at 4 na kontraktor na nasasangkot sa anomalya ng flood control project sa bansa. Sa inihayang reklamo ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga naharap sa kasong paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds sina District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos, Planning and Design Section Chief Ernesto Galang, OIC Maintenance Section Chief Lorenzo Pagtalunan, OIC Maintenance Section Chief Jaime Hernandez, gayon din ang Quality Assurance Section Chief na si Norberto Santos, Administrative Section Chief Floraline Simbolan, Finance Section Chief na si Juanito Mendoza, Budget Unit Head Roberto Roque, Procurement Unit Head Benedict Matawaran, ang cashier na si Cristina May Pineda, gayon din ang Project Engineer na si Paul Jason Duya, Project Engineer Merge Haron Laus, Engineer Lemuel Efraim Roque, Engineer RJ Dumasig, Engineer John Carlo Rivera, Engineer John Benex Francisco at Engineer Jolo Marie Tayaw. Kasama rin sa kinasuhan ng 4 na kontratista, ito'y sina Sally Santos ng SYMS Construction and Trading, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Maria Roma Evangeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Sara Diskaya ng St. Timothy Construction at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Ayon kay Secretary Dizon, patikim pa lamang ito dahil marami pa ang nahaharap ng kaso oras na magsimula ang investigasyon ng binuong Independent Commission ng Pangulo na siyang tututok sa mga anomalya ng flood control sa bansa. Nagsanipwersa naman ang ilang content creator at mga influencer sa Pasig City para maraing kondenahin ang karapalang korupsyon. Tinatawag ang grupo bilang Creators Against Corruption o CAC. Naglalayong tutulan ang katawalian at manawagan ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sa gitna ito ng flood control scandal na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. Nagkilos protesta naman ang iba't ibang grupo sa EDSA Shrine kahapon para papanagutin ang mga nasa likod ng mga anomalya sa mga flood control project. DSWD na mahagi naman ang kalabaw at kagamitan sa pagsasaka sa mga aita sa Tarlac. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Mal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng 50 mga kalabaw sa mga magsasakang aita sa barangay Maruglo sa Kapas Tarlac. Paagi ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng mga mahihirap na komunidad sa bansa. Bukod sa mga kalabaw na mahagi rin ng DSWD ng 10 hand tractor, 9 na mini tiller cultivator at 33 knapsack sprayer sa mga magsasaka sa ilalim ng kapit-bisig laban sa kahirapan comprehensive
and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi CIDSS. Ang mga kalabaw ay dagdag sa 71 na ipamahagi na noong nakalipas na taon. Sa kabuuan ay meron na 579 na magsasaka ang nakinabang sa programa ng DSWD, kung saan 520 isa sa kanila ay mga katutubo. Bukod kay Secretary Gatchaliana at mga opisyal ng DSWD Central Luzon, kasama rin sa nasabing aktibidad sina Campus Mayor Tony Roseler Rodriguez, Assistant Secretary Irene Doblao at Pagabot Program Director Maririn Moral. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Samantala, PAOK mas pinagting pa ang pagsukbo sa illegal na pogo at may binabalangkas din daw ngayong SOP. Detalye na balita mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinaiigting pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagsugpo sa mga illegal na pogo at iba pang offshore gaming operations. Nagpulong na ang PAOK kasama ang United Nations Office on Drug and Crime at iba pang miyembro ng Technical Working Group. Pinag-usapan ng mga ito ang pagbalangkas ng Standard Operating Procedures para sa mas istrikto na implementasyon ng EO number 74 na nag-uutos ng pogo ban. Nagtatag ang TWG ng 4 na specialized cluster upang matiyak ang komprehensibo at koordinadong proseso ng investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa illegal pogos. Sa kasalukuyan, nagkatuon ang TWG sa Cluster 2 o Key Enforcement at Prosecution Measures at pagtukoy sa mga operational gap at gray area na kailangan tugunan. Nanindigan ng PAOK na lalansagin nila ang organized crime sa bansa at hahabulin ang mga sangkot sa illegal na gawain. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga taga-BIR Muntinlupa, ha. Kinukumusta kayo ng top-notch catalyst builders. Okay daw ba kayo? Ha? Ayan. Hindi maaari maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya kaugnay ng Manumalyang Flood Control Project. Ayon kay Senator Ping Lacson, mismong si Justice Secretary Boying Rimulya ang tumanggi na sa naturang kahilingan dahil nais nito na ibalik ang pondo ng bayan na manoy ninakaw ng mag-asawang Diskaya. Iginit ni Senator Lacson kaakibat ng pagiging state witness ang paglantad ng buong katotohanan at hindi bahagi lamang para iligtas ang sarili. Ganman, pag-aaralan pa rin na niya ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga hakbang na ito sa susunod na pagdinig. Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag nandito, iba. So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag nandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorse sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso, at saka hindi namin call yun eh. Maganda umaga, Pilipinas! Eto na. Natatandaan nyo si Arnie Tebes, Congressman Arnie Tebes, di ba? Oo. Si Arnie Tebes ay tinanggal at nagtalaga ng caretaker doon. At pagkatapos nung matanggal yung magkaroon ho ng caretaker doon, tinanggal ho yung DE, yung district engineer. Tapos, siyempre, naglagay ng bago. Ang tinalaga doon ay District Engineer de la Cruz. Galing po ito ng Luzon. Doon daw po nag-umpisa yung mga flood control insertion. Ayun, ha? At alam mo ninyo kung sino may hawak. St. Timothy at ang St. Gerald Construction ng mga Diskaya. Senator Ping, baka pwede pakacheck din ho ito, no, ha? At saka yung mga kaibigan natin dyan ho sa DPWH at na nag-iimbestiga. Baka po pwedeng i-share na yung mga dokumento. Ang ginamit nito ay yung isang Undersecretary Terence ng OPAB, o Office of the Presidential Assistant for Visayas. Doon daw ay 30% ang naging konsiderasyon, SOP. Pero kalaunan, tinanggal din pala ng Pangulong BBM itong si Yusek Terence sa matinding reklamo na. At nagkaroon na ng
reklamo tungkol sa unsehan. Unsehan sa delivery. Ayan, okay. Oo, ayan. Galing ito sa ating bubwit. Ayan. Teka. Nasa listahan din pala ni Pangulong BBM yung Yusek Terence. Ito din daw ho kasi ang nagmaniobra ng mga project sa Cebu at Negros, lalong-lalo na sa flood control. Sikat na sikat ito noon sa Negros at saka Cebu, lalong-lalo na sa mga kontraktor. Ano ha? Nung hindi pa pumuputok yung usapin tungkol sa pahiram lisensya. Ayun. Sana ito matingnan, ano ha? Ayun, marami palang pinahamak ito, ano ha? Anyway, ayan. Forward natin ito doon sa Independent Commission na binuo, ano ha? Kung sakaling tama yung sinasabing komposisyon ng Independent Commission. Maganda umaga, Pilipinas! Kung tama yung binigay nating listahan kanina. Totoo, kasama si Justice Carpio. Yun yung mga paunang impormasyon. Public forum sa isyu ng mining exploration isasagawa naman sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Alamin natin na detalye mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Inaasahang dadaluhan ng pro at anti-mining ang isasagawang public forum at consultation sa planong exploration ng mining sa bayan ng Dupax del Norte ngayong umaga. Kabilang sa inaasahang dadalo ang mga residente ng 4 na barangay na unang posibleng tamaan sa kanilang isasagawang mining operation. Sa ngayon, ayon sa information, ang Wugger Mining na nakabase sa ibang bansa ang may-ari ng nagtatangkanga na magsagawa ng pagmimina sa naturang bayan. Kabilang sa mga expected na dadalo sa patawag na forum ni Mayor Attorney Juan Paulo Cayto ay ang simbahan. Inimbitahan din sa pangunguna ni Bishop Elmer Mangalinaw ang iba't ibang mga leader ng simbahan. Gayon din ang kinatawan ng DNR, Mines and Geoscience Bureau. Gayon din ang 2 mining company na ilang dekada na rin nag-ooperate sa lalawigan ng Nueva Vizcaya sa bayan ng Quezon. Sa ngayon, matatandaan na noong magtayo ang FCF Mining Corporation, ay mayroon ding serye ng mga pagkilos dito sa bahaging ito ng Nueva Vizcaya. Noong nakalipas na eleksyon, isa sa mainit na isyu na tinalakay noon sa paninindigan ng mga nanungkulan ay ang isyu nga ng mining dito sa naturang probinsya. Ngayong umaga, makikita kung ano ang paninindigan ng mga nanalo na namang mga naupong mga politiko sa naturang lalawigan. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Merong cognitive deficiencies o hirap nang makaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa 13 pahinang isinumite ng kampo ni dating Pangulong Digong sa International Criminal Court, si Mayor Digong daw po ay hindi fit to stand trial dahil sa lumalalang kalusugan nito. Ito ang yan dahilan kung bakit sila humihirit na ipagpaliban ang lahat ng legal proceedings kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni Mayor Digong, wala sa maayos na kapasidad ang dating Pangulo para humarap at unawain ang gagawing pagdinig laban sa kanya. Pagbibigay din ni Kaufman, hirap na ang dating Pangulo na umalala ng mga pangyayari at maging kumilala ng ilang kaanak at mga miyembro ng kanyang defense team. Magandang umaga kay Brigadier General Benigno Guzman, ang bagong direktor po ng PSPG dyan po sa Campo Crame. 6 na minuto na lamang bago mag-access na umaga. Kita sa Senado ang isang tauhan ng WJ Construction na tinutukoy ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez na tagapagdala ng lagay para daw sa mga proyekto. Ayon kay Senator Ping Lacson, isang nagangalang Mina ang nagtungo sa Senado noong August 19, 2025. Very recent, ano ha? Bagamat may idea ng senador kung sino ang pinuntahan at nakausap nito, mas mainam pa rin na niyang ipatawag ito para personal na masagot ang mga katanungan. Gate ni Lacson, obligado rin na magpaliwanag ang sino mang sangkot, lalo na kung mapapatunayang isa itong senador.
lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa ng pagdalaw. August 19, very recent. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, siyang alapalmo na sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Sa linggo, huwag niyong kalimutan ha, Radyo Henyo, ano ha? Alas 4 tuwing linggo dito po sa DCRH, kasama natin si Dr. Ruby Cristobal. Pag hindi pa napanalunan ng ating mahiwagang tunog, talagang magbibigay tayo ng giveaway clue. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula sa dating Roman Emperor na si Marcus Aurelius. Ang sabi niya, "The human soul degrades itself when it is overpowered by pleasure or pain." Sana naman naintindihan ho yan ng mga nagpayaman mula po sa mga maanumalyang flood control project. Awang-awa ako kay kay Secretary Vince Dizon nung magpunta doon sa Mindoro ba yun? Sabi niya, asan na yung flood control dito? Asan nga yung flood control? Nawawala yung flood control. Ay, sosme. 2 minuto na lamang. Isa na lang pala. 1 minuto na lamang. 2 por 2 na. Aces na umaga.